Oh, paano natin nalaman? Paano natin nalaman na sinungaling ang mga Rimulya at mga traidor ang mga Rimulya at mga ano yan, mga balimbing? O eto, tingnan nyo to. Kung nakikilala nyo ang magkapatid na ito, magmula sa nagdaang panahon hanggang sa kasalukuyang panahon ng politika sa ating bansa, na habang tumatagal ay unti-unti nang lumalabas ang tunay na kulay ng magkapatid na Rimulya pagdating sa politika at kapangyarihan. Nagsimula ang lahat ng ito noong 2016 sa panahon ng labanan ng pagkapresidente. Dito nyo makikita at mapapansin ang galawan at pamamaraan ng magkapatid Ano, putang ina, oh. Binay sila nun eh, binay. O, di ba? na ito sa mga politikong dinidikitan at sinusuportahan na makikita nyo. At mahahalata mo ang pag-iisip at diskarte na ipinakikita ng mga ito. Nagsimula silang dumikit at sumuporta kay Jejomar Binay ang dalawang ito sa kanyang pangangampanya bilang presidente. Dahil noong mga panahong ito ay hindi pa gaanong kilala at kalakas sa taong bayan ang isang Duterte sa pagkakandidato bilang presidente, ay patuloy ang pagsunod at pagsuporta ng dalawang ito kay Jejomar Binay. Dahil malakas ang kanilang paniniwala na mananalo ito at magkaroon sila ng posisyon sa gobyerno, hindi nagtagal habang papalapit ang pagpili ng tao sa pagkapangulo ng bansa, ang isang Duterte ay unti-unting lumalakas at nakikilala. Dahil sa tapang at malasakit nito sa bayan, ang magkapatid na Rimulya ay unti-unting ring hinahatak na panibagong paniniwala hanggang sa magbago ang pag-iisip ng O, putang ina, oh. Ayan, oh. Sip-sip, oh. O, ayan, oh. Putang ina, oh. Dalawang magkapatid na higop. Mahihiya ang suso sa inyo. Mahihiya ang linta sa inyong dalawa. Tangina, kung mayroong pinaka-traidor na lahi sa Pilipinas, Marcos at saka Rimulya. Tawang ito at bumaliktad ang kanilang kandidatong pinaniniwalaan ay kanilang tinalikuran at iniwanan. Noong katapusan ng Marso, nakita pa si Cavite Governor John Vic Rimulya na pinagtatanggol ang kandidato niyang si Vice President Jejomar Binay sa Cebu Presidential Debate. Pero nitong katapusan ng Abril, hindi na si Binay ang katabi ni Rimulya, kundi ang kalaban ni Binay na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ikinasama ng loob ni Binay ang pagbaligtad ng matagal na niyang kaalyado at dati pa niyang spokesperson. O, ganyan, katraidor yan. O, kaya ko ako sa inyo, Cavite. Huwag na kayong bumoto ng mga Rimulya. Ilaglag ninyo mga Rimulya dyan sa Cavite. Ay na ganito yan, mga yan. Walang loyalty yan. Ang loyalty ng mga yan nasa kapangyarihan. Wala sa inyo. Nang-iwan sa atin, Yung mga politiko nga na dinidikitan nila, tinraidor nila, kayo pa. malaking pagkakamali, palagay ko hindi nila makakalimutan. Matatapos na ang labanan, nang iwan pa. Pero katwiran ni Rimulya, bago pa siya lumipat, lumalabas na sa mga local survey na si Duterte na ang gusto ng mga Kabitenyo. Kaya unang linggo ng Abril, nagdesisyon si Rimulya na magdigong na rin. Nakinig ako sa mga tao at Sus, nakinig, traidor talaga kayo, kamo. So nagdigong sila. Oh, ano naman sila sa Digong? Siguro ipinangako nila kay Digong yung boto ng Cavite. Kala mo naman lakas-lakas nila sa Cavite. Pinangako nila kay Digong yung boto ng Cavite. O siguro, akala nila magkakaroon sila ng posisyon. Matalino si Duterte. Ah, gano'n, nagpapalakas ka sa akin. O sige, lika, bati tayo. O, pag upo ko, baka pwede kami magkaposisyon. O, eto ka, posisyon mo mukha mo. Pakailan nyo, mga traidor kayo eh. Naaamoy ni Pangulong Duterte ang isang tao, malayo pa amoy niya na yan. Alam na ni Pangulong Duterte na kupal ang lahi ninyo. Kaya hindi kayo nagkaroon ng posisyon nung panahon niya eh. Nanalo kayo sa Cavite, oo. Pero hindi niya kayo binigyan ng mga posisyon. Dahil yun lang naman talaga ang habol ninyo eh. O, di ba? O, nabudol kayo ni Duterte. Kaya gigil na gigil sila kay Duterte. Noong nag-Marcos, putsang ina, parang mga linta kay Marcos yan. O, kasi ito ang pinangako sa kanila, posisyon. wala na ako narinig dito na gusto nila ng pagbabago. At ang narinig ko ay ang sinasabi sa akin ng lahat ay nakikita nila pag-asa na nakinig ko. Darating rin panahon na naintindihan niya kung bakit nangyari yan. Sa kabila ng paghihiwalay, nag-ikot pa rin si Maintindihan ni Binay kung ba't nangyari. Alam naman niya, traidor kami. Binay sa Cavite kahapon. Nanindigan naman si Rimulya na wala At pinagkakatiwalaan ay nagbago ang kulay at sumama sa kalaban. Nahalatado ang galawan at pamamaraan ng magkapatid na ito ang kumapit sa politikong nasa mataas na kapangyarihan, ang isang Duterte. Ang mga ganitong uri ng mga politiko ay mahirap pagkatiwalaan. Ngayon ang pagdikit nila kay Marcos ay isang dahilan din ng pagpapakita ng pagiging balimbing. Kung sino ang nasa kapangyarihan, yun ang kanilang susuportahan. Si John Vic po ay spokesperson ni Binay. And then about 2 weeks ago, nagsabi po si Boying Rimulya na bibitaw na po si John Vic kay Binay. So ito na po ang official. Ang mga Rimulya for you? Kung bumitaw siya kay Binay, if that is correct, then maybe.
Ang isang Duterte na kanilang sinuportahan noon at itinuring kaibigan ay kanilang tinalikuran at pinabayaan dahil sa utos ng pinunong kanilang sinusuportahan na nasa kapangyarihan na kahit labag sa batas at patakaran na nagresulta ng galit ng taong bayan sa gobyerno. Na sila ang itinuturing sa larin at may kagagawan sa pagkawala ng presidenteng minahal ng bayan. Maniniwala pa ba kayo sa kanilang panunungkulan? Maniniwala ba kayo sa mga taong traidor? So kung ito si Boying may inire-report sa atin, maniniwala ba kayo? Traidor yan. Sinungaling yan. 'Di ba? Maniniwala ba kayo? Kung ito tatakbo pa to sa kahit anong posisyon, maniniwala ba kayo? Ang boboto rito tanga na lang. Kung ang hustisya laban sa magnanakaw sa kabanang bayan ay hindi makita at maramdaman. Sila ang mga politikong hindi na dapat pang binibigyan ng kapangyarihan sa gobyerno kung ang resulta ng kanilang pagpapatakbo ay galit at sama ng loob ng taong bayan laban sa gobyerno dahil sa pangloloko at hindi magandang serbisyong ipinapakita nito. Ngayon ang magkapatid na ito ay nasa kapangyarihan ng Administrasyong Marcos. Pero sa oras na matapos ang kanilang kapangyarihan sa gobyerno, malamang magiba na naman ang tono ng pananalita ang magkapatid na ito sa oras magpalit na naman ng presidente. Kung anong ginawa nito kay Jomar Binay at dating Presidente Duterte na ginamit lang nila at nagpanggap na kakampi, tiyak ganun din ang gagawin nila sa kasalukuyang presidente, ang talikuran at pagbalimbing muli sa may mataas na kapangyarihan. Alam nyo na ang susunod na bagong presidente. Sa bandang huli ay nagre-resulta rin ng katraiduran dahil sa kapangyarihan. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Di ba? Alam nyo na kung sino ang magiging presidente sa 2028. O tinan ninyo, magbabago ng tono yung mga ulul na yan. Magbabago ng tono yan. Bigla magiging BP Sara ulit yan. Kaya ikaw, Bongbong, humanda ka. Ikaw, Bongbong, humanda ka. Dahil palubog ka na, tingnan mo tong mga gagawin nitong magkapatid sa'yo. Kawawa ka. Ang inatin, sabi ko nga sa'yo, yung karma mo, manggagaling din sa tao sa paligid mo. At lahat kayo masusunog sa impyerno. Wala na maniniwala sa mga ito. Wala na maniniwala sa mga hudas na ito. Mabuti na rin na ngayon nakikita natin yung mga totoong kulay nila. At least maaga pwede na sila mag-retire.